Muling umingay ang isang matagal ng kontrobersyal na kaso sa panahon ng dating Duterte administration matapos maglabas ng desisyon ang Supreme Court of the Philippines na nagde-declare na void ang naging dismissal kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang noong 2018. Sinibak na sa serbisyo si Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Sa desisyong pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, dinismiss si Carandang dahil po sa katiwalian at betrayal of public trust. Ipinag-utos na rin ng Office of the President ang pagkansela sa kanyang eligibility, disqualification sa public office, pagbawi sa kanyang mga benepisyo, gayon din ang pagbawal sa pagkuha ng civil service exam ni Carandang. Nag-ugat ang kaso sa inihaing reklamo ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC matapos maglabas ng impormasyon si Carandang kaugnay sa mga bank account ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, walang legal na kapangyarihan ang Office of the President para sibakin ang isang Deputy Ombudsman dahil ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body. Ngayon hindi ako magsabit ng jurisdiction because it's a lousy thing. Imagine this, Carandang. Magdasal ka lang, Carandang. I'm not threatening you. Pagka nagkalitsi-litsi ang Pilipinas, unahin kita. Sa desisyong inilabas noong January 29, ngayong taon, pinanindigan ng Korte na lumabag sa prinsipyo ng checks and balances ang naging hakbang noon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, ibinabalik ang karapatan ni Carandang sa kanyang back salaries at full retirement benefits. On your skin, you repeat a lie every day. Sabihin kita, araw-arawin kita. Can you bear it? I'll talk to you now. I'll try to stand there and listen to me for 1,000 times. Sige nga. Para mas maintindihan ang bigat ng desisyon na ito, balikan natin ang pinagmulan ng kaso. Si Carandang noon ay isang mataas na opisyal ng ombudsman na may kinalaman sa investigasyon kaugnay ng reklamo ni dating Senator Antonio Trillanes laban kay Duterte at sa pamilya nito hinggil sa umano'y unexplained wealth base sa financial documents mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. I don't think he's that hard-headed. I see him as a very reasonable guy. I knew him since I was with the Sandigan Bayan. I think Odo Carandang will just follow what the law provides. July 31 ang matanggap ng Office of the Ombudsman ang dismissal order ng Office of the President laban kay Carandang para sa graft, corruption at paglabag sa Government Code of Ethics base sa reklamong inihain ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption laban kay Carandang. Noong panahong iyon, kinumpirma ni Carandang sa media na may hawak ang kanilang opisina ng naturang financial records na naging dahilan ng matinding kontrobersya at pagtuligsa mula sa Malacanang. Makalipas ang ilang buwan, sinuspinde at kalaunan ay tuluyang tinanggal si Carandang sa pwesto. But AMLAC refused to cooperate with you then. Yes. Totoo yun. Yeah. Malungkot pero totoo. In 2017, the Deputy Ombudsman revealed that okay, with your allegations, at least there was 1 billion in cash flow. Yeah. Of course, he was fired. Yes, he was fired. Dahil dito, vindicated na ba si Trillanes? Matagal nang sinasabi ni Trillanes na political retaliation ang pag-alis kay Carandang dahil sa pag-iimbestiga sa Duterte finances. And ano lang naman, yun sa kanya, cursory, kumbaga accounting yon. Hindi naman, but sinabi niya basically similar yung nakita niya with what I attached. So doon pa lang inano niya, but then he was fired, diba? So nagkaroon sila ng na stonewall nila yung lahat yung investigation na to. Kaya it didn't progress. So ito lang ngayon lang yan, finally na-confirm nila na parehas yun. Okay. Now, ngayon, sa pagbabalik tanaw ng Korte Suprema, binigyang linaw na ang ombudsman ay dapat manatiling independent at hindi maaaring basta-basta na lang tanggalin ng executive branch. Para sa kampo ni Trillanes, ang desisyong ito ay isang mahalagang validation ng kanilang matagal ng paninindigan na ang ombudsman ay hindi dapat pinakikialaman sa pag-iimbestiga ng mga matataas na opisyal ng gobyerno.
Ang tanong ngayon, hanggang saan ba talaga dapat ang kapangyarihan ng executive kapag ang usapan ay investigasyon ng mga independent institutions? Isang bagay ang malinaw, muling binuksan ng Korte Suprema ang isang desisyong matagal nang pinagtatalunan sa politika at batas sa bansa.